Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang napakainit na balita ang lumabas ngayon na agad-agad umani ng reaksyon mula sa publiko. Wala nang kawala, ganito inilarawan ng ilang eksperto ang patuloy na investigasyon sa di umano'y nakakaw na ari-arian na konektado umano sa pamilya ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat, isang korte ang nagsimula na raw ng malalimang investigasyon kaugnay sa mga ari-arian na hinihinalang parte ng ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Bagamat wala pang kompromersyon mula sa Malacanang, sinabi ng ilang opisyal na ito ay bahagi ng pagpapatuloy ng mga kasong isnampa noon pa man. Naglabas na rin ng pahayag ang ilang grupo mula sa civil society na nagsusulong ng transparency at pananagutan sa pamahalaan. Gate nila, dapat lamang napanagutin ng sinumang napatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan kahit pa ito'y nasa pinakamataas na posisyon ng gobyerno. Habang ngayon ay inaabangan pa rin ng publiko ang magiging sagot ng Pangulo sa isyong ito, samantala tiniyak naman ng mga ahensya ng batas na patas at legal ang prosesong isinasagawa. Magbabalik kami para sa iba pang detalye sa pagpapatuloy ng investigasyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Diba? Kaya suportahan natin itong itong babantayan talaga natin to, at hindi natin dapat kakalimutan itong yung pagbantay dito sa Korte Suprema. Tandaan ninyo, meron tayong expose na ayon sa ating source na na may mga nababayarang mga huwes, mga judge dyan sa Supreme Court. At I hope, again, sila ay kumampi sa taong bayan, kasi dapat nilang busisiin at ipaliwaat at desisyonan bakit may blankong line items only in the Philippines. Sa history ng Pilipinas, ang ginagawang pakikipagsabwatan ng Kongreso, Senado, at ng opisina ng mga bangag o bangag administration. Kaya dapat talaga ito ay kanilang ibasura yan, dahil kailangan nilang panagutin itong mga walang hiyang ito. Itong mga bangag administration at lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan, dahil ang kanilang intensyon para iblangko yan, para mag-insert sila ng mga amount, okay? Ng mga ghost project o kung ano pa man, para makuha nila ang pera ninyong mahigit 100 bilyon, o baka nga, doon sa 6.3 budget, national budget, baka nga ang mapupunta lang sa mga proyekto, baka 1 trillion lang. The 6 trillion ay mapupunta sa, 6 trillion, 5 trillion ay mapupunta sa lahat ng pagnanakaw. Kaya dapat talaga, good thing na challenge ng grupo nila, Congressman Ungab at Attorney Vic, ang Supreme Court, at sana bilisan nila ang kanilang aksyon. At dapat talagang panagutin ang mga jutang ginemes sa kanilang criminal, unconstitutional na ginawa, mga palangga. Dahil, okay, sabi ko nga sa inyo, harap-harapan kayong binaboy. Harap-harapan kayong ginagago ni bangag. Niloloko kayo lahat ng mga kongresista at senado ninyo. Kaya nga pwede nga lang, bumalik na tayo sa barbaric. Gorgorin na lang lahat ang mga nasa kongreso, senado, ang nasa opisina, executive, lahat yung mga yan, dahil wala namang magandang na itutulong sa taong bayan, sa halip ay puro pagnanakaw ang ginagawa ng mga jutang ginimes. Dapat yan ay ibasura ang ang national budget na yan, dahil yan ay pakana ni Lisa Kidnapper, Lisa Smuggler, Tawatan, Tsoktsakkera, Demonya, lahat na ng kasamaan ay nasa kanya, nasa pamilyang bangag. Kaya mga palangga, I hope talagang yung petisyon na yan ay sabi ko nga, madesisyonan, okay? Madesisyonan ng tama
ng Korte Suprema dahil maraming nilabag na batas, graft and corruption, pasok lahat yan. Diba? Pasok lahat, kaya nila ginagawa yan, abuse of power, o kung ano-ano pang pwedeng kasong ipa-file sa kanila dahil sa paglansi nila nitong budget ninyo. My God, mga palangga. Ano na ang gagawin ninyo sa inyong buhay? Ay ambot. OVP, Office of the President, done the drug test. Why the others not doing it? Sabi ni Kevin Delfino. Yun na nga. Ayaw nga nila nun. Ayaw nila ng pulburon test kasi magpa-positive yung mga yan. Right? Liz Vergara, Rebecca Ogata. Ano na nga ang nangyari? Ano na ang nangyari sa mga dapat may malaking rally noong January 25? Sabi ni Beth B. Definitely walang nag-rally. But ngayon may magra-rally ng mga dilawan sa EDSA, mga palangga, huwag niyong suportahan yan. Sabi ni Yoli Brigola, Kimbo, karma is real. Alright? May 5 billion daw po nabigay kay Grace po ayon kay Ping Lacson. Sabi ni Jemai Chuka. O talaga? Oh, wow. Pinost ba yan ni Lacson? Hindi ko nabasa yata yan. 5 billion? O, kita mo yan. Kung totoo yan, okay, 5 billion. Tingnan natin. Kung totoo yan palangga. Tingnan natin mga hitad. Ping Pacson. Okay. Meron ba? Okay, walang lumalabas. Okay. Tingnan natin. Meron ba siya sinulat na ganyan? Well, kung may sinulat siya o may sinabi siya, di doon pa lang makikita mo na. Ping Lacson 5 days. Ano sabi ni Ping Lacson? On the reported, meron siyang statement dito. Ano sabi ni Ping Lacson? The BICAM report of the 2025 budget that reportedly contained blank appropriations and was signed by the Bicameral Conference Committee members looks like a repeat of the 2019 General Appropriations Act when former President Rodrigo Duterte vetoed 95.3 billion upon then Soto-led Senate strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that we are not reflected in our ratified BICAM report. At is binito ni Pangulong Duterte. Hindi niya pinirmahan. This is a good point. Ayun ang sabi ni Ping Lacson. The Filipino, but the big difference now is it seems nobody among the present senators dared or cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy now brewing. The Filipino taxpayers deserve an explanation, an examination of the enrolled bill printed by the House of the Representatives and comparing it with the ratified BICAM report will expose those responsible. Ayan, good thing, Ping. Okay, unless we examine the enrolled bill that Congress transmitted to Malacanang, we can't determine yet who filled in those blanks. House of Representatives or Malacanang. Good. Kaya nga dapat talagang tignan pigilan ng Korte Suprema ito at i-cancel itong national budget na ito at uriratin o kung pwede nga gurgurin lahat ng magkakasabwat dito sa BICAM na ito. A BICAM report cannot be amended. Sabi ni Ping, it's only subject to being ratified or rejected by either or both houses. If the enrolled bill is different from the ratified BICAM report, the HOR being in charge or House of the Representatives of the printing should explain, as in the case of the heavily vetoed 2019 GAA, if the enrolled bill still contained the blank spaces, the burden shifts to the executive branch, particularly the Department of Budget and Management. Magkakasabot nga eh. Good thing na pinoint ni Ping Lacson dito, dahil panahon ni Pangulong Duterte, nakita nga yung, yung 95.3 billion na maanomalya, kaya binito ng Pangulong Duterte. Nakita ninyo? Hindi pinasa. According to that, information galing kay Lacson. Now what?
Ano ngayon ang pinagkakabalan ng mga hitad? Nagpa-botox si Tulfo, iba na madam ang face lock niya. Pati botox nakita mo, Emma. Emma, doon hindi ko kasi nakita yung mukha niya. Dapat i-cancel na lang ang budget, gagamitin nila sa eleksyon yan. Mga kawatang politiko, Wilma Moore. Exactly! Yan ang sinasabi ko, gagamitin nila sa eleksyon na yan. And now, in connection, ngayong araw dyan sa Pilipinas, nag-merge, hindi merge ang term. So, nagkasundo ang COMELEC, there we go, okay? Nagkasundo ang COMELEC at saka ang TikTok, mga kababayan, COMELEC, TikTok, okay? Na hindi ahayaan daw ng TikTok na gagamitin ang kanilang platform para sa pangangampanya. Okay? Ano kaya ang nabuo? Ang sabi dito, lumagda sa isang kasunduan ng COMELEC at TikTok sa layong bantayan ang paglaganap ng fake news sa halalan 2025. Kung meron kayong dapat bantayan, yung kasunduan na yan, si George Garcia ang dapat yan, bantayan ninyo. Dahil yan ay bata ni Lisa. Dapat nga lang yung paglagay kay Bong Revilla sa pagtaas sa kanyang balota, yan dapat ay fake yan. Although yan ay ginran sa kanya ng ng korte, mga kababayan, pero kitang-kita nagmandorobo si Bong Revilla na ginamit ang kanyang palayaw. Yan yung mga issue na yan. But anyway, going back dito sa TikTok na to, okay, sabi daw ng COMELEC, pag-aaralan nila samantala pinag-aaralan ng COMELEC ang pagsasama ng mga talent fee ng celebrity endorsers at influencers sa statement of contribution and expenditures ng mga kandidato. Ayan. Yan ang pipigilan daw nila. Okay, look, the Commission on Election and TikTok have signed memorandum of understanding to promote election transparency and digital integrity. Pero sinasabi ng TikTok, hindi daw pwedeng gamitin ang kanilang platform para mangampanya. Pwede lang sa political opinion. Paano yun? Diba? Hindi natin alam, kaya dapat talaga, Actually, sa totoo, hindi naman talaga ako fan ng TikTok. Kaya kung papasaran ni Lolo Trump yan dito, wala naman ako. Andiyan naman ang Facebook. May Truth Social naman. At marami pa namang maglalabas na mga social media platforms. Oh, tignan mo. Bakit sila nakipag-partner? Utos ni Lisa Tanas yan. Hawak na ni Lisa Tanas ang Facebook. Kaya nga dalawang Facebook ko, di ba? Nung early January of 2024, dahil sa batikos natin sa kanila, pina-take down nila yan. Actually, ina-appeal ko May nakausap na ako. I hope maibalik. That was January of 2024. Binagsak nila ang Facebook. Ano ang claim ng Facebook dyan? Na ang Maharlika daw na pangalan, kasi Maharlika yung page natin, ito ay government-owned. Sino ang nag-report niyan? Intellectual property daw. Dahil yung Maharlika na ginamit ko ay government-owned. Putang ina, panahon ni Noynoy. Hindi naman kinlaim ni Noynoy yan. 2015 pa yung Maharlika page. Grabe ang batikos ko sa Tanimbala at sa Balikbayan Box. Kinlaim ba ng gobyerno ang Maharlikang pangalan? Only sa Bangag administration, panahon ni Pangulong Duterte. Kinlaim ba niya yung Maharlika? Ito lang si Bangag, kinlaim ng gobyerno na ang Maharlika ay government-owned sa Pilipinas. Yan yung reason kaya tinake down nila at ina-appeal natin yan. I'm glad after a year may nakausap tayo sa Facebook. But I hope, mangyari ang maibalik nila. But anyway, balik man nila o hindi, buhay pa rin naman tayo dito at nagsasalita pa. Kasi pikon na pikon yung buwaka ng inang Bangag na addictus benedictus, mga kababayan, sa mga katotohanan na inilalagay natin dito sa inyo, na sinasabi natin dito, magpa-partner sila sa TikTok. Ano ibig sabihin yan? Hindi dapat itong TikTok na ito, yan nakakagalit talaga. Itong mga platform na ito, dapat hindi sila nakikipag-partner sa gobyerno pagdating dito sa election, ganyan. Kasi buti sana kung honest to goodness yung gagawin nila. Kukontrolin nila. Si Lisa Tanas, nakipag-usap yan sa Facebook Singapore.
Pag upo-upo pa lang ni Bangag para targetin ang mga katulad ko, mga katulad mo. Kaya nawawala o nawala ang inyong mga Facebook pages. So ito, nakipag-partner na naman ng mga Jutang Ginimes. Ano pa ba? Hahawakan nila lahat yan. Hahawakan nila lahat sa... kasi syempre, ang TikTok, di ba? Pag kinausap na yan ni Garcia, let's say, kunwari, nag-usap sila off-cam. O, kailangan gawin nyo to dahil kung hindi, tatanggalin namin kayo. Ayaw ni Lisa Panas yan. Ayaw ni Bangag yan. Kailangan sumunod yung TikTok. Kasi dumadaan sila sa regulation eh. Di ba? Dumadaan sila sa gobyerno. Yung kanilang mga permits and everything. Oh, pwede sila talagang burahin. Iba kasi ang issue dito sa Amerika. Si Trump naman, although hindi naman si Trump ang ang dahilan nun. So, binigyan niya ng 90, was it 90 days? 90 days o 70 days? 70, whatever. I forgot. Ilang days yun palangga? Parang 90 yata. Binibigyan niya ng 90 days ang TikTok company, itong TikTok na ibenta ang 50% ng kanilang asset sa American citizen. For the reason na ayaw ma-jeopardize ng US government yung mga information, mga vital information ng mga Amerikano. Yun yung reason. Sa atin naman sa Pilipinas, gusto nila makipag-tie up kasi kukontrolin nila yung kung ano ang lalabas sa TikTok sa panahon ng eleksyon. By the way, may mga palangga ako ng mga Duterte supporters. Noong panahon ba ni Pangulong Duterte during midterm election, nakipag-partner ba ang COMELEC para, kontrolin? Hinahayaan nila. Di ba? Hinahayaan ni Pangulong Duterte yung Facebook, malaya kayong murahin siya. Di ba? Kaya nga, buhay pa si Maria Ressa, buhay pa si Dilima, buhay pa kayo, yung mga dilawan. Oh, pinatay ba kayo? Ginorgor ba kayo ni Duterte? Sa panahon ni Bangag, sinong ginorgor? Si Percy Lapid. Sino ang mga ginigipit? Sinusubukang gipitin. Pero hindi sila nanaig. Si Marlica. 4 cases against me. 1 dismissed with prejudice. 3 nilalabanan. Inday Sara, 4 na impeachment. General Macanas, and now, si Agent Morales, ipapatawag sa Kongreso at ang iba pa mga vloggers. Ang tinatarget nila vloggers para patahimikin tayong lahat. Ng panahon ni Pangulong Duterte, kahit lagyan siyang sungay, sunugin ang effigy ni Pangulong Duterte, hindi sa deadma, hinahayaan niya ang kalayaan ninyong ipahayag. Kung galit kayo sa kanya, sunugin niyo yung kanyang effigy, di sunugin niyo. Di ba? Si Bantag pa, sabi ni Sama Arsenio. Parang recently, na-hunting nila si General Bantag, tama ba palangga? O ngayon, ang gobyernong ito, ang ina-hunting vloggers, ang ina-hunting mga kritiko. Kumbaga maintindihan mo pa, ina-hunting nila si Sara dahil threat talaga si Sara sa kanila sa 2028. Pero yung huntingin nila, mga vloggers like you, Channel 167, Agent Morales, si Maui, si Attorney Trixie, sino pa? Sino pa yung ina-hunting? I don't know kung sinong mga ipapatawag nila. Instead na pag-usapan nila itong vice scam na ito, dahil 1 billion pera ng taong bayan, pero nagsisettle sila sa mga panggigipit, katsipan, na mga hearing, mga pagpapatawag sa mga vloggers, katulad ni Barbers, katulad ni Fernandez, na mga buwaka ng inang, lahat kayo mga jutang ginimus kayo, sana pumantay na mga paa ninyo. May kumulam na sa inyong lahat, mga yawa, kamo. Firing squad na yan, sabi ni Pinoy Ako TV. Di ba? Kasi gusto tayong patahimikin. Kayo mga dilawan, na mga palangga ko, hindi politiko, nagbabardagulan tayo, nagbubuljakan tayo, di ba? Anong ginagawa niyo? Duterte ganito, Marcos ganito, ganyan-ganyan. Talagang matindi ang bakbakan sa social media. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Kay Duterte, actually. Pinatay ba kayo? Ginorgor ba kayo ni Duterte? Ano ang sinasabi ni Duterte? Bago siya umupo.
Winarningan niya ang mga pulboronic. Winarningan niya mga adiktus. Ano ang sabi ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Iwasan nyo yan. Huwag kayo talagang pumunta sa pulboronic activity na yan, sa pagpupulboron o yung mga pagsisingot-singot. Dahil mapapahamak kayo dyan. Sinabihan na kayo winarningan na kayo ni Pangulong Duterte. Nagdroga-droga pa rin kayo. Diba? Nag-manufacture pa rin ang mga amiga ni Lisa Tanas. May nagugurgor talaga ng mga adiktos na mga maliliit kasi nga, yung iba talaga, lumalaban dyan at hindi rin natin aalisin na may mga pulis talagang abusado. Pero sinabihan kayo ni Duterte na yung war on drugs na yan talagang tututukan niya. Alam mo na na talagang may kalalagyan ka Huwag mong subukan. Para diba sabi ni Pangulong Duterte, alam mo, yung ginagawang polisiya ni Pangulong Duterte, halos pareho yung ginagawa ni President Trump. Like ngayon, yung kanyang executive order ni President Trump na i-deport niya ang mga illegal na mga kriminal. Tignan ninyo. Sinampulan. Ang daming nag-iyakan na mga pamilya ng kriminal. Na mga gumugurgur na mga inosente dito, nagnanakaw, nag-aakyat bahay, kumikitil ng buhay. Ayun, pinadeport na sila sa kanilang, pinasakay sila sa aeroplano, dinala sa Colombia, sa Mexico, at meron daw sa Pilipinas, may mga mangilan-ngilan. Maybe yung mga na-deport na mga Pilipino, baka may mga kaso yun. Kasi baka may mga criminal case. Hindi ko alam kung ano yung record. I have to lamin natin bukas. So ginahalos pareho ng ni Trump, ng what you call it? Polisiya. Compare kay yung comparison kay Duterte nung umupo siya o bago siya umupo, lagot kayo. Iwasan niyo yung pulburon. Si Trump naman bago umupo, even nung nakaraan, yung immigration na yan, pauuwiin ko kayo o tutugisin ko kayo mga kriminal kayo. Anong ginawa ng artistang hangag? Itong si Selena Gomez, ngayon nag-backlash yung mga tao. Nag-iyak-iyak, I don't know what to do. I'm sorry. Putang ina, bilyonarya yan. Sabi nga ng karamihan dito, bakit hindi mo i-house yung mga illegal immigrants sa bahay mo? Ang dami mong properties. Diba? Billionaire yan. Pwede siya magpetisyon. Pwede niyang petisyonin yung mga illegal immigrants na kriminal. Tapos kasama niya sa bahay niya. Yung mga artista dito sa Amerika, Hollywood, mga tanga din Iiyak-iyak, ay kawawa naman. I'm sorry, I don't know what to do. Nag-iyak-iyak. Saan ka nakakita, magla-live ka, harap ka, iyak-iyak. Diba? Kaya ako wala talaga akong believe sa mga artistang Hollywood or local. May mga gusto ko artista, pero I'm not the type of artistang ganyan. Napanood niyo ba yun? Ang punto de vista doon, ito lang yan, ito opinion ko opinion ko, dito sa immigration. Kapag criminal ka, dapat talaga unahin kang i-deport. Pag lalo na yung mga napapanood sa TV, gumurgur sila. Sinunod lang ni Trump yung tinupad lang ni Trump yung pangako niya na kapag naupo siya, i-deport niya yung mga kriminal. Si Bangag, ano sabi ni Bangag? Iko-continue niya yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Kinontinue ba niya? Hindi. Ang ginawa ni Bangag, sila ang manufacturer ng pulburon. Ang sabi ni Bangag, unity. Kaya nga sila unity. Anong gawa ni Bangag? Nagsabuatan sila para piliting itumba si Sara Duterte, Vice President. Anong sabi ni Bangag? Pag naupo siya, 20 pesos per kilogram na bigas. Nangyari ba? Ang sabi ni Bangag, 1 million house per year. Natupad ba niya? Anong sabi ni Bangag? Babangon ang bukas, babangon tayo, sama-sama tayong babangon. Sinong bumangon? Sila lang. Tignan nyo kayo, lugmok kayo. So yung comparison ko between Trump at Pangulong Duterte, was magkaibigan niyang mga yan, di ba maganda ang relationship nila. So, ako naniniwala ako na, I can feel sa dami ng illegal immigrants sa Amerika, okay, ang uunahin lang talaga mga kriminal. Huwag niyong sisihin. Kung kriminal kayo, gumurgur kayo, di ba? Katulad ni Bangag,
Di ba? Gumurgur kayo sa bansang dayuhan ka. Huwag mong sisihin ang presidente o gobyerno kasi ang polisiya nila ay papadeport. Huwag mong sisihin yon. But ako nakikita ko yung sinasabi kasi ni Trump dito na illegal. Ito yung mga tumawid sa border. Hindi ko naman sinasabing exempted. Pero uunahin niya yun. Pero yung mga pumunta dito, di ba, yung mga pumunta dito sumakay sa eroplano galing ng Pilipinas or Canada or Europe, mga ganyan. Meron din mga nag-illegal immigrant dito na mga Europeans, ha? Hindi lang Pilipino. Lahat ng klase ng lahi. Ang punto de vista ko dito, mga palangga, ang pinaka-basic example dito, ikaw yung padre de pamilya sa loob ng bahay mo, papayag ka bang papasukin mo yung mga homeless dyan na nagpupulburon? Kasi you are being humanitarian. Si Lina Gomez mo kanta nga. Ang arte ng baka ng Ginimis. O, tignan mo ngayon. Dinilit niya. Panood niyo ba yun? Dinilit niya yung kanyang post. Kung sinong idol si Selena Gomez. O, dinilit siya. Di, kawawa siya ngayon sa internet. Gagagaga eh. Parang si Lisa Tanas. Nag-outing niya. Di ba? Si Lisa Tanas mahilig mag-iyak-iyak. Thank you for supporting my husband. Di ba? May ganon-ganon ang gaga niya. Oh, my God! Ang dami! Anong pinag-uusapan ngayon dyan sa Pilipinas? Ano pa gusto niyo pag-usapan natin? Oh, pinupush ni Ontiveros yung sex education sa mga bata, yung kanyang Senate Bill 1979, okay? Na at 8 years old, may lumabas na 4 years old o 8 years old. Kayo ba, sang-ayon ba kayo na i-educate sa tsoktsakan ng anak nyo, 8 to 9? Ako bilang may anak na mga babae, ikaw dapat ang maggabay sa mga anak mo. Kasi yung anak mo, hindi mabubuntis siya ng 15 anyos kung binabantayan mo. Ang 15 anyos, minor pa yan. Di ba, Pilipinas? Nagtawa-tawa si Inday. Mga kababayan na lang nating OFW ang nag-aahon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ano ba? Tama ba? Ayan. Alright. LD Channel, how are you? Ano kayo? Ano ang nakakatakot, sabi ni Susit? Ano, gusto nyo ba yung anak nyo at 8 years old? Tuturuan na tsuktsakan blues, ganyan? Pag naging president niyang si Ontiveros, ang parents will have less rights to raise their kids. Kaso left yang si Risa, sabi ni Filipino Intelligence. Totoo yun. Hindi man magpapresidente yan palangga. Hindi magpapresidente yan. Madam, good evening, kapapasok lang po. Okay sa live ninyo. Astig yung cup, sabi ni Aldrin Kalika. Oh, di ba? Sabi niya, for arte-arte lang yung mga yan si Lisa Tanas. Ano gusto nyo? Educate. Anong opinion nyo? I will read it. Anong opinion nyo dito sa sex education? You like it, darling? Gusto nyo ba yon? Oh, definitely no. It should be the parents' area of responsibility, sabi ni Neni Ayag. Correct. So, super manyak pala si Antivirus dahil sex ang panukala niya, sabi ni Pascual Limuto. Gusto kasi nilang gumaya sa Amerika. Alam nyo, kahit na nasa Amerika ako, marami akong hindi gusto dito pagdating sa pagpapalaki sa mga anak. Mas gusto ko pa rin yung Filipino way. Iba tayo. Ang mga bata dito, although grateful naman ako dahil yung dumating yung mga anak ko, although bata pa, no? 11 years old. Bata pa yan, pero kahit pa paano, hindi yung batang-bata. 'Di ba? Ibang-iba yung pagpapalaki dito. Alam mo dito, mga palangga, nagkamali ka lang sa anak mo, tatawagan ka ng social worker. Iimbestigahan ka ng government. May possible na kukunin yung anak mo. Kaya hindi maganda dito yung pagpapalaki sa anak. Yun lang ang ayaw ko dito. Marami mga palangga natin, mga Pilipino na may problem sila sa kanilang mga anak dahil nga sa sistema ng government in terms of pagpapalaki o pagdidisiplina sa anak. Pinanghimasukan yan ng government. 'Di ba? Yung anak mo pag hindi pumasok sa school ng certain days, isusomon ka. Iimbestigahan ka, anong ginawa mo, ganyan-ganyan. I'll tell you a story. Meron akong kaibigan, yung anak niya nagkukwento sa school. I think
5 years old, 6 years old kasi kararating lang nila dito sa Amerika. So ngayon, 6 years old yung bata. Nagkukwento yung bata na sabay silang maligo ng nanay niya. Di ba sa atin ganun? Kami nga, malalaki na. Sabay-sabay kayo maligo ng mga anak ko eh. Pero wala naman nagsusumbong na anak ko. Di ba? So, dahil hinihiluran yung bata, nililinis, di ba ganun sa atin, eh nagchuchu yung bata sa, well, normal lang yun eh. Nakasanayan galing ng Pilipinas. Alam mo ang ginawa? Ayun. Pinatawag, may nagkaroon ng case. Tapos, tinanong, yung bata, grabe, dito sa Amerika. Tapos, pinahubad yung bata, chinecheck kung ano, may mga suspicion sila na baka minolest siya yung bata or something. Hindi maganda yung ganon. So, hanggang ngayon, ongoing yung kanilang, what do you call that? DSWD. A social worker, case. No, we are God-fearing mostly ang mga Pinoy, iba tayo. In my opinion, no, sabi ni Caridad Jacob. Gutom sa Torjak si Virus, tagal na siguro di nakatikim ng Torjak. Sabi ni Shane D. Grabe. Malay mo, sumasideline pa lang ga. Di ba? I mean, here in UK, I don't like how they raise their kids. Mostly, especially sa mga babae, medyo nakakadiri, sabi ni The Wanderer. Oo nga, ako din. Oo, dito, yung kaibigan ko, grabe, talagang pinupuntahan sila sa bahay, tapos laging kina-question yung tawag dito, yung nanay at saka yung bata. At young age, may ganon. Kaya yun lang ang ayaw ko dito. Marami namang, kaya you know what, kung sana hindi lang kawatan, sabi ni Cathy Fujihara, the same system here in Japan, ma'am. Ay talaga? Ganyan din pala. Gusto niya ma-educate ang mga batang makipagtsuktsakan sa commander ng rebelde, sabi ni Legendary Pinoy. Yun na nga, puppet kasi ni Uncle Sam si Virus. So, yun yung pangit lang. Pero sabi ko kanina, kung ang ating mga government leaders, mga politiko ay hindi ninanakaw ang kabanabay, masarap pa ring manirahan sa Pilipinas. Pero paano ka maninirahan ngayon? Huwag na kayo umuwi ngayon. Baka matsuktsak kayo sa airport pa lang. Ang daming nangamatay. Ang daming crime ngayon. Kaliwat kanan, mga palangga. Diba? Ngayon, by the way, nagpapakalat ngayon ang mga black ops ni Lisa Tanas at ni Bangag. Nagpapakalat sila ng fake survey. Actually, may nag-send sa akin. Nagpapakalat sila ng fake survey laban sa mga Duterte. Okay? At dito nagpapakalat sila, Nagpapakalat sila, latest Okta research daw. 'Di ba? Patong survey ito kung sinong naglalablab kay PRRD o kay Nograles. Tapos pinapalabas nila si Nograles at si Pangulong Duterte, 29%, tapos yung Nograles 71%. So maraming pati kay Baste. Tapos alam mo 'yon, puro kasinungalingan. Gawa po ito ni Lisa Tanas at ang operator niya, ang isa pang operator, Black Ops ni Lisa Tanas, PR, nagngangalang si certain Peralta. Ikaw Peralta, nakikita ko yung pagmumukha mo. Magkano binayad sa'yo ni Lisa Tanas?